May kasalanan bang hindi mapapatawad? Mapayapang araw ng Lunes, kapanalig. Kapistahan ngayon ni na San Timoteo at San Tito, mga katuwang ni San Pablo Apostol. Ito po si Sister Rose Agtarap ng Daughters of St. Paul para sa mabuting balita. Tayo nang magnilay sa Ebanghelyo ayon kay San Marcos. May dumating na mga guro ng batas na galing sa Jerusalem at sinabi nila, Sumasa kanya si Beelzebul at sa tulong ng pinuno ng mga demonyo siya nagpapalayas sa mga ito. Tinawag sila ni Jesus at nagsalita sa talinhaga. Pwede bang Satanas ang magpalayas sa Satanas? Kung may pagkakahati-hati ang isang kaharian, hindi na makatatayo ang kahariang yun. At kung may sambahayang nagkakahati-hati, hindi na makatatayo ang sambahayang yun. At kung si Satanas ang lumaban sa kanyang sarili at nagkakahati-hati, hindi na siya makatatayo kung malapit na ang wakas niya. Walang makapapasok sa bahay ni Malakas at magkakalat sa lahat niyang mga gamit kung hindi muna itatali si Malakas. Saka lamang siya masasaid ang lahat na ari-arian nito. Sinasabi ko sa inyo, patatawarin ang mga anak ng tao sa lahat ng kanilang mga kasalanan at pati sa kanilang mga paglait sa Diyos, kahit na marami man ang mga paglait nila sa Diyos. Ngunit kung may magsalita laban sa Espiritu Santo, kailan may di siya mapatatawad. Kasalanang walang hanggan ang nasa kanya. Ang pagsasabi nilang may masamang espiritu siya ang tinutukoy ni Jesus. Sa mabuting balita ngayon, narinig natin na pinalaya ni Jesus ang mga inaalipin ng demonyo. Pero sa halip na magpasalamat kay Jesus, ang mga nakasaksing eskriba ay siniraan pa nila siya at pinagbintangang nagpapalayas ng demonyo sa kapangyarihan ng pinuno ng mga demonyo. Kapanalig, ito ang kasalanang walang kapatawaran. The blasphemy against the Holy Spirit. Bakit ba ito hindi mapapatawad? Sabi ng mga Bible scholars, wala itong kapatawaran dahil sadya at tahasang pagtakwil ito sa banal na espiritu. Sa kabila ng grasyang ibinibigay ng Diyos sa tao, nananatiling matigas ang kanyang puso laban sa espiritu ng Diyos na nag-aalok ng kaligtasan. Sabi nga ni San Agustin, God created us without us, but He did not will to save us without us. Kailangan nating tumugon sa grasya ng Diyos upang makamtan ang handog niyang kaligtasan. Kahit gaano pa tayo kamahal ng Diyos, kung ayaw natin sa Kanya, hindi niya tayo pipilitin. God respects our freedom. Kaya hingin natin ang dasal ni na San Timoteo at San Tito na ginugunita natin ngayon upang gaya nila, manatili rin tayong tapat na lingkod sa ating mga Kristiyanong komunidad. Mga kapanalig, maraming salamat po sa inyong suporta sa aming misyon, lalong-lalo na sa ating mga donors at sponsors. Subscribe, like, share, and follow po lines sa aming social media accounts. Patuloy po kaming humihingi ng inyong tulong upang maipagpatuloy ang programang ito. Maaari po ninyong ipadala ang inyong love offerings at donasyon sa aming donations channels. Makakaasa po kayo na kasamang lagi ang inyong mga intensyon at kahilingan sa aming panalangin araw-araw. Ito pong muli si Sister Rose na nag-aanyaya sa inyong manalangin sa Santo Niño Jesus. O banal na sanggol, Diyos na makapangyarihan at bukal ng mga biyaya, buong puso kaming sumasamba at nagsisisi sa aming mga kasalanan. Iniaalay namin sa iyo ang aming sarili. Itulot mo na matulad kami sa iyong kabanalan. Gawin mo kaming maamo
mababa ang loob, matiisin, malinis, maunawain sa kapwa, at masunurin sa kalooban mo. Amen. We are here to provide a new way of communicating and proclaiming the gospel.